prayer. Tapos sinabi pa dyan, and watch in the same with thanksgiving. Kailangan talaga, bukod sa panalangin, may kaakibat na thanksgiving. Amen? Amen. Kaya nga sa December, meron tayong Thanksgiving and Thanksgiving. Okay? Sa mga bago, sa mga hindi pa nakakalam ng Thanksgiving and things. Yung things, pagbibigay ng bagay, Thanksgiving and Thanksgiving. Pasasalamat, yung Thanksgiving doon is yung bagay na nais mong ihandog para sa Panginoon bilang pasasalamat. Explain mo na ba sa Lenoy? Yung Thanksgiving and Thanksgiving. Diba? So, yun yung bagay na iahandog natin para sa Panginoon bilang pasasalamat sa buong taon na iningatan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So, yung mga bagay na yun, diba, suggest ko nga sa inyo, pwedeng pwedeng pang gamit sa kusina. Lalo na pag-anniversary kasi, mostly nagagamit yan eh. Kaya nag-anniversary tayo, gamit na gamit yung mga yun. Diba? Pwede yun, o pwede panglinis, o ano pa man, kayo bahala. Pero yung mga bagay na yan, way lang yan ng pasasalamat natin sa Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi natin kayang tumbasan ng kung ano-ano yung kabutihan ng Panginoon. Hindi natin kayang tumbasan kung gaano kabuti sa atin ang Panginoon. Pero way lang yan ng pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya Thanksgiving and Thanksgiving. Hindi pwedeng hindi tayo magpasalamat sa Panginoon. Diba isipin nyo, sa buong taon, ang dami kayang nangyari sa buong taon. Naalala nyo pa ba? Ano ba nangyari? Ang mga naalala ko na lang, yung mga previous yung bagyo, yung lindol. Tama? Ano pa ba yung mga nangyari? Pero grabe ngayon, yung mga kung paano yung krimen ngayon. Diba? Kahit yung matindi na ang krimen ngayon eh. Kahit saan-saan may mga patayan. Nabalitaan niyo yung yung kapitan ba yun, yung nag-live stream? Nakita niyo? Nabalitaan mo yun, Noel? Na diba, kapitan ba yun? Kapitan ba yan? Nag-live stream, no? Tapos yun na pala yung niya. So may mga nag-comment pa doon eh. Di ba may nag-comment doon? Umalis na po kayo dyan kasi mababaril kayo, mapapatay kayo. Di ba may mga comment doon? Hindi ko alam kung napansin yun, pero nung yun na pala yung huling niya, habang nagla-live siya, bigla merong sasakyan dyan, di ba? Pinagbabaril, bang, bang. Hindi natin alam kung ano yung pinakakwento noon, pero grabe na ang krimen. Sabi ng Biblia, the wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Nasa Psalm natin, yun natin. Sa Book of Psalms. Sa Book of Psalms. Ayan, Psalm chapter 12, verse 18. Verse 8. Okay pa ba yung key? Check mo lagi Huminto na siya. Pag huminto, i-click mo lang. Okay. Psalm chapter 12, verse 8. Wala yung handle natin ng cellphone kaya hindi natin ma-live. Okay? Psalm chapter 12 verse 8. Sige. Sabi dyan, verse 6 muna. Sabi dyan, the words of the Lord are pure words. Amen? Purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos is pure words. When we say pure, ibig sabihin, no admixture of error. Ibig sabihin, puro. Walang halong mali. Purong-puro ang salita ng Diyos. Pure, tama. Amen? Pure katotohanan. Sabi dyan, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya nga, merong tinatawag na preservation of the Word of God. Kasi panalangin ni David yan Thou shalt preserve them. Kaya until now, we have the Word of God. Amen? We have the Bible. Preserve. At hindi lang preserve, inspired pa. Ang dami ngayong tagapagturo na hindi nagtuturo na mga against sa Sabi nila, ang Biblia ay preserved but not inspired. May mga ganun, even Baptist churches. Okay, may mga ganun nagtuturo na, preserve ang Biblia pero hindi na yan inspired. Pag sinabing hindi inspired, ibig sabihin hindi daw buhay. Pero
sa atin ang stand natin dito sa church natin, the Word of God is preserved and inspired. Amen? Ibig sabihin, buhay ito. Inspired, ibig sabihin, God breath, galing sa hininga ng Diyos. Ang sabi kasi nila, hindi na yan inspired kasi ang inspired lang yung original. Okay? Pero huwag kayong maniniwala sa mga ganong turo. Okay? Until now, ang hawak natin na Biblia, we stand and we believe that the Word of God that we use today, King James Bible, is preserved and inspired. Amen? Yan ang stand natin. At salamat sa Diyos kasi nakapreserve. Bakit? Ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nasa sa atin ang salita ng Diyos? Alam niyo kung ano ang isa sa dahilan? Tingnan niyo sa verse 8, because of the wickedness. In verse 8, sabi dyan, the wicked walk on every side. Totoo yan. Ang mga masasama, kung saan-saan na lang yan naglipana sa mundong ito. The wicked walk on every side. Tama. Minsan nga, di ba? Minsan, habang may mga tao na nagbibiyahe, tapos habang nagbiyahe, hindi nga nila alam na yung katabi nila snatcher pala, di ba? Hindi nila alam na hold-upper pala. Tama? Talamak ngayon ang scam. Di ba? Talamak ngayon ang mga manluloko. Alam nyo, sa panahon ngayon, mahirap mahalata yung mga manluloko eh. Di ba? Mga scammer, mga magagaling mag-ano. Kasi karamihan ngayon, di mo alam, yung mga naka-Amerikana, ang gaganda ng, kala mo kabilang sa matataas na company, yung pala scammer. Totoo yan, the wicked walk on every side. At hindi lang naman sila ang tinutukoy natin. Lalong-lalo na yung mga nagtuturo na taliwas sa Biblia. Lalo na yung mga nagtuturo na hindi naayon sa Biblia. Yung mga baluktot, mga maling doktrina. They are also wicked. Kaya mag-ingat tayo because the wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Pero purihin ang Diyos because we have the Word of God. Amen? Preserve and inspired. At ito yung ginagamit natin sapagkat ang panahon ngayon is wicked na. The wicked walk on every side. Di ba nung panahon pa ni Noah? Nalala niyo mensahe niya, nung panahon pa ni Noah, wicked ang tao. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kung gaano katalamak ang kasamaan sa panahon natin ngayon. That's why we need the Word of God and we need to continue in prayer. Amen? Magpalakas tayo sa panalangin, ha? Okay? Hindi lang tayo malakas tuwing prayer meeting, tuwing may service. Every day we need to pray. Diba? Hindi ako magsasawa na ulit-ulitin. Pagkagising sa umaga, manalangin. I-ano nyo na yan. Kumbaga, i-lifestyle nyo na yan. I-lifestyle nyo na yan. No? Ay, hindi pastor, kasi nakakalimutan namin. Mag-alarm ka. Diba? Mag-alarm ka. Importante yan eh. Tama? Importante yan. Bakit? Kasi bilin yan ng salita ng Diyos. Yan ang bilin yan ang instruction sa atin eh. Di ba pag may instruction tayo na pag may tao na nag-instruct sa atin, tapos para hindi natin makalimutan, nag-a-alarm tayo. Di ba? Halimbawa, ganitong oras dapat kayo pumasok. Di ba? Mas agahan nyo kasi may ganito tayo. Lalo na pag-exam, di ba? So, anong ginagawa natin? Minsan nag-a-alarm, tapos may mga mahalagang date pa, nilalagyan natin yan ng alarm, nilalagyan natin yan ng note, di ba? Pag nag-alarm ka, may note pa eh. Yung sa cellphone ko, may mga alarm yan, tapos may mga note yan. Diba? Alarm, 5 a.m. Tapos nakasulat, Lord's Day. O, di ba? Tapos, pag Monday, ganitong alarm. Tapos, Bible reading. Alarm. Pag nakakalimot, pero katagalan yan eh, kahit na hindi ka na mag-alarm, basta pag palagian, nagiging routine na yan eh. Kumbaga parang yan yung nagiging body clock mo. Alam mo yung body clock? Ibig sabihin, yung katawan mo may oras na gumigising. Tapos pag gumising yan, alam mo na yung una mong gagawin. Manalangin. Amen? Tapos magbasa ng Biblia. Tapos, bago pumasok, manalangin. Amen?
manalangin, hingi ng protection sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, ang disgrasya ngayon, kahit saan na. Kaya wag kayong pakampante ha. Kahit kayo mga naglalakad, dyan lang. Diba? Mga taga-Purok 6, dyan lang kayo. Huwag kayong magpakampante na, malapit lang naman. Hindi. Kailangan natin ng protection. Amen? Kailangan natin ng pag-iingat galing sa Panginoon. That's why we need prayer. Balik tayo sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. So ito pa. Sabi dyan, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Kailangan pala lagi magpasalamat. Amen? Sabi ng Biblia, in everything, give thanks. Kahit na problema man o hindi, give thanks. Laging magpasalamat. Pag-ising sa umaga, magpasalamat. So kung in everything give thanks, diba? Kahit na problema yan o hindi, pasalamatan mo yan sa Panginoon. Kasi merong dahilan at merong purpose ang Diyos. Tama? Tapos ano pa? Tingnan nyo sa verse 3. Sabi dyan, withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. Ang pinaka-context dito mga kapatid, na ang prayer request dito ni Paul, anong prayer request? Sabi niya, ipanalangin nyo kami na ang Diyos ay magbukas ng pinto. Ibig sabihin, magbukas siya ng opportunity na kami ay makapagsalita. Ibig sabihin, magkaroon sila ng opportunity na makapag-preach or makapag-soul winning sila. Amen? So that's the prayer. Na ipanalangin nyo kami na bigyan pa tayo ng opportunity ng Diyos na makapag-speak or makapag-share ng gospel. Kasi yun naman ang pinaka-goal ni Paul, to spread the gospel. Kaya nga sinabi niya, di ba, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So yan ang trabaho ni Paul, soul winning. Kaya ang prayer niya, panalangin nyo kami na ang Diyos magbukas ng opportunity. Pero ang napansin ko dito mga kapatid, pagdating sa pagbukas ng oportunidad, nasa kamay pa rin yan ng Diyos. Amen? Nasa kamay pa rin ng Diyos. Hindi lang sa pagdating sa opportunity sa pangangaral, opportunity sa soul winning. At ako, yan din ang prayer ko eh. The Lord, balang araw, magkakaroon din tayo ng opportunity na makapag-speak kung saan-saan. Sa ngayon, hindi pa bumubukas yung mga opportunity na ganyan. Pero habang hindi pa bumubukas, huwag nating piliting buksan. Tama? May mga katulad yan, di ba? May mga tagapagturo, may mga pastor na pinipilit nilang pumasok sa grupo ng mga pulis, sa grupo ng mga ganito. Wala lang. Tapos wala rin naman nangyayari. Tama? Pero itong natutunan ko, na ang Diyos ang nagbubukas ng opportunity sa lahat ng mga bagay. Basta tayo, gawin lang natin kung hanggang saan lang tayo muna nilagay ng Diyos, then doon lang. Eto tayo ngayon, then gawin natin ang trabaho natin sa ngayon. Ano bang trabaho natin? Manalangin, mag-imbita, compel, mag-soul winning, Bible study. So kung hanggang doon yung mga opportunities na binigay ng Diyos, then so be it. Yan ang gawin natin, tama? O kaya bukas, meron ulit tayong soul winning, visitation. Pupuntahan ulit natin yung mga bago. Diba? Ako natutuwa kasi nung Sunday, may mga bago tayo Ilan nga yun? Di ba pinilang natin yun? Nasa 8 yata. Tama? Diba may mga young people na bisita tapos may mga batang dala. Alala niyo yun? Tapos nasa 8 yata sila o 7, 8. Di ba kayo masaya na may mga bisita tayo? Di ba? Nakakatuwa eh. And alam nyo sa panahon ngayon, hindi basta-basta magdala ng tao sa church. Tama? Sa panahon ngayon, hindi basta-basta. Pag nag-invite ka, ito yung isa sa natutunan ko eh. Sa panahon ngayon sa panahon ngayon. Dati, napansin ko yung kaibahan na, dati, pag nag-invite ka ng tao, pwedeng hindi mo na sila sunduin
karamihan sa kanila pupunta. Pero iba na sa panahon ngayon. Kung hindi mo pupuntahan, hindi pupunta. Yan ang panahon ngayon. Halimbawa, experience ko yan kasi dyan na tayo, matagal na tayo sa ganyan eh. Na kung mag-soul winning ka, sa 1 week, mag-soul winning ka ng 10 tao, tapos, inimbitahan mo sila, o sa linggo punta kayo halimbawa, isa-isang tao sa iba-ibang bahay. 10 yan, halimbawa. Tapos, na-soul winning mo, naturuan mo, tumanggap sa Panginoon. Tapos, inimbitahan mo sa Sunday, punta kayo Lahat yan, oo. Tama? Lahat yan, oo. Pero, pagdating ng linggo, minsan halos wala. Halos walang pumupunta. Kaya alam nyo, ang strategy sa panahon ngayon, grabe talaga ngayon mga kapatid. Kung hindi ka mag-effort, ang tao, hindi pupunta. Kaya, anong ginagawa natin? Sinusundo pa natin. Diba, nagsusundo tayo. But salamat sa Diyos kasi kahit na yung iba na hindi naman natin sinusundo, pumupunta naman ng kusa. Katulad sa inyo, kailangan pa ba kayo sunduin? Pupunta na kayo ng kusa, di ba? Pero yung malalayo, kailangan, di ba? Si Andre, kailangan sunduin yan. Layo yan, di ba? Di ba? Pati si Jamie. Ihatid, okay lang. Kailangan ihatid, di ba? Pag malalayo. Pero ang point ko dyan ganito, yung effort sa panahon ngayon, kailangan mag-double effort eh. Pero itong tandaan nyo pag mag-effort tayo ng sobra para sa mga kaluluwa ng tao, gagastusan natin, mag-effort tayo, sunduin natin, tuwing linggo, gagamit tayo ng lakas, di ba? Tapos pagdating ng bago mag-9, magkukumahog pa tayo dito kasi mag-start na tayo. Pero ano man ang maging bunga dyan, mga kapatid, pasalamatan natin sa Diyos. Bakit? Yung part natin, nagagampanan natin. Amen? Yun ang pinakamahalaga doon eh. Yung part natin. Kaya ako, pag nag-soul winning ako, kung meron mga hindi nakapunta, praise the Lord. Bakit? At least ginawa ko yung part ko. At least ginawa ko yung the best ko. Kaysa yung nag-expect ko, ba't kaya walang nakapunta? Kamot ulo ka pa, no? Walang nakapunta. Yung pala, hindi ka naman nagturo, hindi ka naman nag-soul winning. O, wala talagang pupunta. Tama? Pero kung nag-expect ka na may pupunta kasi nagturo ka at kung wala mang pumunta, then so be it. Maging masaya. Kasi ginawa mo yung part mo. Amen? Amen. At ang kagandahan dyan, ang Diyos talaga ang may kapangyarihang magdagdag ng mga tao. Kaya, minsan nakakagulat, kahit hindi mo namang mga naturuan, biglang napupunta sa church na idadagdag sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Di ba? Yung mga hindi natin naturuan. Kayo, hindi ko naman kayo naturuan eh. Inimbitahan kayo ni di ba? Ni Noy. Pero si Noel, naturuan ko to, di ba? Pero ini-invite ka lagi ni di ba? Bago ko kayo naturuan,